Isang mabiyayang umaga po mga kapatid. And pwede po bang tingnan muna natin yung ating mga katabi? Sabihin naman natin sa kanila, God bless you kapatid. And last Sunday po, kung natatandaan pa po ninyo at sana ay natatandaan pa nga, tinalakay po sa atin ni Pastor Doc Ronnie yung tungkol sa labis-labis na biyayang natanggap po ng mga taong yumayakap sa buhay na Diyos. Ano nga po yon? Ilan doon ay nagsasabing, hinango po tayo sa dati nating kalagayan, binigyan tayo ng mga bagong pagkakataon, inilapit tayo sa mga tamang tao, at sa kabuuan ay binigyan tayo ng isang pinagpalang buhay. At tunay nga po, hindi tayo malulugi kapag sa Diyos tayo nagpakupkop. Amen po? Ngayong umaga po, yung serye natin ay nagpapatuloy pa rin sa aklat ng Ruth. At ngayon ay matututunan naman po natin yung mga pagpapala pala ng Diyos ay hindi lamang isang bagay na pwede nating matanggap, kundi ito rin ay pwede nating i-extend o padaluyin para po sa iba na nais ding pagpalain ng ating Diyos, doon sa mga taong gusto niyang pagbuhusan ng kaniyang pagpapala. Sa historical at cultural background po ng Ruth, mapapansin po natin yung isang natatanging kaugalian ng mga Israelita. Makibukas po kayo dun sa Ruth 2. Verse 4. Ruth 2, verse 4. Ganito po yung mababasa doon. Di nagtagal, dumating naman si Buz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Napaka-natural o normal po sa kanila ang sumambit ng ganitong mga salita na parang napaka-usual or very common, sa English po ay very common, na para bang pangkaraniwang bahagi lamang ito ng pagbati at ng mga usapan. At mga kapatid, ito ay isang napakagandang kultura na nais kong pangaraping maging natural o normal din po sa ating mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kaya nga kanina po ay hinikayat ko kayo as we start, nasabihan yung katabi natin ng God bless you. At naniniwala po ako na kasiyahan, kagaanan at kapayapaan ang naging dulot nun sa ating mga puso. Pero mga kapatid, higit sa simpleng pagbanggit o pagbigkas ng God bless you, sana ay malay din po tayo kung ano nga ba ang bigat, bisa at kapangyarihan ng ating mga ipinapahayag. Oo nga po, at gusto nating maging natural ito sa atin. Ngunit kung hindi naman natin nauunawaan ang kahulugan at kapangyarihan ito, para po itong isang bagong alak na inilagay sa lumang sisidlan, masisira yung sisidlan at matatapon ng alak. Sayang lang. Makapangyarihan nga ang mga salitang ating binabanggit, ngunit kung ito ay hindi totoo sa atin o hindi natin nauunawaan, sa palagay ko po'y wala rin itong pinagkaiba sa isang casual na pagbati lamang. Hindi po ito magic spell o orasyon na babanggitin lamang natin kahit hindi natin nauunawaan at aasa tayo na pagkatapos noon ay magiging tunay ito o mabisa. Kaya ngayon po, very practical at simple po ang ating paksang pag-uusapan. Pag-uusapan po natin kung ano ba ang ipinapahayag natin kapag bumibigkas tayo ng pagpapala para sa iba. Ano ang ating ipinapahayag or ine-express kapag bumibigkas tayo ng pagpapala para sa iba. Una po, pinapahayag po natin ang ating pananampalataya. What do we express when we bless others? Sabi po sa Ruth 2, verse 12, Ruth 2, verse 12, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop. So dito po sa talatang ito ay, ang eksena? Binibless po ni Buz si Ruth. Bumibigkas siya ng pagpapala para kay Ruth. At malinaw niya pong ipinahayag kung ano yung kanyang pagkakakilala kay Yahweh. Simple lang, maiksi lang. Pero kung iisipin, nandun na lahat ng pinakang summary ng kanyang pagpapakilala kay Yahweh. Siya po ang Diyos ng Israel. Sabi po dun sa talata, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop. Ano po kaya ang gustong ipahiwatig nung linya na yun ni Buz, nung pinagpala niya si Ruth sa pangalan ni Yahweh na Diyos ng Israel? Napaka-plain o napaka-iksi ng kanyang pangungusap para i-bless si Ruth.
Pero sa likod po ng kanyang isip at sa kaibuturan ng kanyang puso, ako po ay naniniwala na mayroon siyang malalim na pagkakakilala nang sabihin niyang Yahweh ang Diyos ng Israel. Dahil nung sinabi niya pong Diyos ng Israel, hindi po ba iyon ay nangangahulugang pinagpapala niya si Ruth sa pangalan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Para bang sinasabi po niya na pagpalain ka ng Diyos na nagpalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pagpalain ka ng Diyos na nagpadala ng 10 salot. Pagpalain ka ng Diyos na naghati sa pulang dagat, nagpakain at gumagabay sa mga Israelita sa loob ng 40 years habang sila'y naglalakbay sa ilang. Pagpalain ka ng Diyos na nagbigay ng haliging ulap at haliging apoy habang naglalakbay ang mga Israelitang ito. Ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos ng Israel ang magpapala sa iyo. Hindi ba yun po yun yung mga kahulugan sa likod ng salitang Yahweh, Diyos ng Israel? Kung babalikan natin kung paano nagpakilala si Yahweh sa mga salinlahi ni Bus, yung mga naunang salinlahi sa kanya bago siya, mula sa aklat ng Genesis, sobrang grabe yung mga pamamaraan ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili at naniniwala kung ganon yung pagkakakilala ni Bus nang sabihin niyang Yahweh, Diyos ng Israel. Kaya naman nung sinabi niyang, pinagpala niya si Ruth at sinabing pagpalain ka ni Yahweh, yun ay nagpapakita din ng kanyang pananampalataya na si Yahweh nga na Diyos ng Israel ay makapangyarihan sa lahat at kayang makagawa ng mga salitang kanyang binanggit. Siya po ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na may kakayanang buhayin ang bahay bata ng isang matanda at baog na babae. Ang Diyos na may kapangyarihang magparusa o magligtas. Sa English pong salin ay ganito yung sabi. Ito po yung blessing pa din ni Bus. Sabi doon sa English version, sa ESV, "The Lord repay you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge." Under whose wings you have come to take refuge. So alam po ni Bus na si Yahweh may kakayanang magpala at magbalik ng lahat ng sakripisyo ni Ruth. Alam niyang ligtas si Ruth sa lilim ng pakpak ni Yahweh. Under whose wings you have come to take refuge. Hindi po ba isang napakagandang paglalarawan na nagsasabing si Yahweh ay tulad ng isang malaking ibon na kayang mag-ingat, magbigay ng proteksyon, magbigay ng init at kanlungan sa isang basang sisiw na walang anumang mapupuntahan. Sinasabi po nitong, hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba, dahil ngayong naka-Yahweh ka na, nandun ka na sa lilim ng kanyang mga pakpak, siya na ang bahala. Kaya, expression of faith. Bus is expressing his faith habang binibless niya itong si Ruth. So every time we speak blessings for others, mga kapatid, tayo din, every time we speak blessings for others, we speak God's lordship and power. Kinikilala natin siya bilang Diyos na may kapangyarihang pangyarihin ang anumang mabuting bagay na binibigkas natin para sa iba. Ibig po ba nitong sabihin ay pwede nating utusan ang Diyos na, Lord, pagpalain mo ito dahil sinabi ko. Ganun ba yon? Inuutusan natin ang Diyos na pagpalain ang sino mang sabihan natin ng pagpapala? Hindi po. Ang totoo ay nalulugod pa nga ang Diyos na pagpalain natin ang iba. Dahil una, sabi po dun sa ating punto, ito nga ay nagpapakita na tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Kanya. At pangalawa, binigyan niya rin po tayo ng pahintulot na gamitin ang dakila niyang pangalan sa mabubuting layunin gaya halimbawa ng pagpapala sa iba. Tingnan niyo po sa Numbers 6 verse 24 to 27. Mga bilang 6 verse 24 to 27. Ito po isang halimbawa. Dito po ay sinabi ni Yahweh kay Moises kung paano dapat papagpalain ni Aaron at ng kanyang mga anak ang mga Israelita. Ang sabi po doon, "The Lord bless you and keep you." Ganito daw ang sasabihin ni Aaron kapag pagpapalain niya po yung mga Israelita. "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." Verse 27, "So they will put my name on the Israelites, and I will bless them." Hindi po ba siya ang nagbigay ng instruction? Siya pa yung nagbigay ng instruction at yun ay kahalintulad na rin na pumapayag siya na gamitin ang kanyang pangalan para pagpalain ang iba.
Siya pa yung nagbigay ng, ganito dapat, ganito yung mga salitang sasabihin ni Aaron at ng kanyang salinlahi, ng kanyang mga anak, kapag papagpalain ng mga Israelita. Ano po ang dahilan ng Diyos? Sabi sa verse 27, "So, they will put my name on the Israelites and I will bless them." Sa Tagalog, ganito ang sabi, sa pamamagitan nito ay maipapahayag nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Sa pamamagitan daw po ng pagbanggit o pagbigkas ng pagpapala ay ano daw? Maipapakilala natin si Yahweh. Makikilala siya ng mga tao at nang sa gayon ay pagpapalain nga sila. Ano po? Makikilala yung pangalang Yahweh, makikilala kung sino ang Diyos at nang sa gayon pagpapalain nga sila. Gusto po ng Diyos na pagpalain ng mga piniling pagpalain. Pwede niya naman po yung gawin even without the need of mentioning His name. Kayang-kaya ni Lord i-bless kahit hindi na natin sabihin o banggitin ang kanyang pangalan. Pero minabuti ng Diyos na mabanggit ang kanyang pangalan sapagkat nais niyang makilala siya ng mga tao. Yun yung goal ng Panginoon, yun yung gusto niyang mapangyari. Gusto niyang makita siya ng mga tao na siya ay isang Diyos na may kakayanang pangyarihin ang anumang bagay na mabuti na ating sinasambit. At nang sa gayon ay pagpapalain nga niya ang mga taong ating pinagpapala. At ano ang resulta? Makikilala siya ng mga tao. Mas mahalaga po sa Kanya ang ma-appreciate natin siya na nagbigay kaysa doon sa mga bagay na pwede niyang ibigay. Hindi po yung mismong mga pagpapala, kundi mas nais niyang makilala siya ng mga tao. Dahil kung aisipin po kung iisipin, ang pinakamalaking pagpapala na pwedeng matanggap ng tao ay ang makilala ang tunay na Diyos. Amen po? More than any blessings na pwedeng matanggap ng isang tao, the greatest blessing itself is the truth na nakilala niya kung sino ang Panginoon. Kaya ang pinakamalaking pagpapala na pwede nating matanggap ay ang makilala si Yahweh bilang isang tunay na Diyos. Dahil para sa Kanya, mas mahalaga or mas gusto niyang na-appreciate natin siya na nagbigay kaysa doon sa mga pagpapala na pwede niyang ibigay. So, ang pananampalataya po, the faith has an impact or connection sa pagbanggit po natin ng pagpapala. Kaya, paano mo sasabihin God bless you? How can you say God bless you kung hindi mo naman nakikilala yung person of blessings? How can you say God bless you kung hindi mo kilala yung God? Kaya nga bago yung bless you, dun sa praise na God bless you, ano po yung nauuna? Yung God. Bakit? Because He is the person of the blessings. He must be the subject. Siya yung subject at hindi po ito tungkol sa blessing, hindi ito tungkol dun sa tatanggap ng blessing, hindi ito tungkol dun sa nagsalita ng blessing. It's about God. It's about the Lord. He is the person of the blessings and He must be the subject. So whenever we speak, God bless you, it's not about me, it's not about you, it's not about the blessing, it's about the Lord who is able to give those blessings. Ito ay tungkol doon sa Diyos na may kakayanang pangyarihin yung mga salitang lumabas sa ating bibig. Kaya yung mga taong nagsasabi ng God bless you without even knowing the depth of the word God, people saying God bless you, pero ang liit ng pagkakakilala sa Diyos, hindi po ba yun ay parang isang kalokohan? Lalo namang hindi po ito tungkol sa atin na bumabanggit ng blessing. Minsan baka inaakala natin na, ako yung nag-bless sa iyo, ako yung bumanggit ng blessing sa iyo, kaya may utang na loob ka sa akin. Kapag binigay ni Lord yung blessing, you have to say thank you to me because I am the one who blessed you. No! Hindi. Wala tayong ambag doon. Again, wala po tayong ambag doon. Wala. Ginamit lamang tayong instrumento. We are just tools, instruments, para padaluyin yung pagpapala sa iba. It's all God. Can you tell your neighbor, sabihin niyo po sa inyong katabi, si Lord yun lahat. Si Lord yun lahat. Kailangan lamang po ay manampalataya tayo sa katotohanan ng una, ang Diyos ay able. He is able. Nothing is impossible when it comes to Him. Lahat ay madali sa Kanya. And pangalawa, siya ay willing. Ano nga po yung una? He is able. Pangalawa, He is willing. If it will cause people to know Him, gaya ng verse na ating binasa,
If it will cause people to glorify Him and to have faith in Him, the Lord is more than willing to make those words happen. Remember the leper in Matthew 8 verse 2? Ang Tagalog sa leper? Yung may kitongin. Doon sa Matthew 8 verse 2, ang sabi niya, Lord, if you are willing, you can heal me and make me clean. And then Jesus answered sa verse 3, ang sabi niya, I am willing, be healed. Lord, kung willing ka, kaya mo akong pagalingin. Kaya mong mawala tong ketong ko. And then Jesus answered, I am willing, be healed. At ito po'y totoo din sa pagpapala natin sa iba. Again, if it will cause people to know Him, to glorify Him, and to have faith in Him, then we are confident that the Lord is more than willing to make those words happen. Pwede natin yung panghawakan. Ang tanong lang ay, nananampalataya ba talaga tayo na kaya niya at gusto niya? Do we really believe that He is indeed able and He is willing? That's the question. And we must. Because doubtlessly speaking, the Lord is indeed able and willing. Amen? Kaya niya at gusto niya. At kung totoong kilala po natin ang Diyos, if we really know our Lord, we also know na hindi natin pwedeng basta-basta pwedeng bigkasin ang Kanyang pangalan. If you are familiar with the 10 Commandments, yung 10 utos, ano po yung pangatlo doon? Matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 7. Exodus 20 verse 7. It says, You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Sa ibang salin po ay do not misuse the name of God. At ang sabi, may parusa daw po ang paggamit doon sa pangalan ng Diyos in vain. Hindi raw sila aariing walang sala. He will not hold them guiltless. Kaya, yun ay nangangahulugan na sila itiyak na paparusahan. Ay ano nga po ba ang ibig sabihin when we say to use the name of God in vain? What do we mean by that? Sabi po doon sa ibang meaning sa dictionary nung in vain, it is to use His name irreverently. Walang paggalang, walang mataas na pagtingin. Lightly, na parang ito isang salita na magaan lamang. Or without proper respect. Without proper respect. Kaya mga kapatid, kahit ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa pagbibless sa iba, remember this, isang paglapastangan po kung hindi naman natin nauunawaan ang bigat ng pagbanggit ng pangalang yun. Even when we want to casually use the name of the Lord in blessing others, pero hindi naman natin alam yung bigat ng salitang yon, hindi ba yun nagpapakahulugan din na we are using His name lightly? Tama? And yung lightly po ay isang other word for using the name of God in vain. In vain. So when we use the name of the Lord lightly, we are using His name in vain. We are using His name in vain, and He will not hold us guiltless. Hindi daw aariing walang sala yung mga taong ginagamit yung Kanyang pangalan sa walang kabuluhan or dun sa magaan lamang. Again, do not use God's name lightly. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos na parang ang tinutukoy mo lang ay yung kapitbahay mo. O kahit pa si Kapitan. O kahit pa ang Pangulo ng Pilipinas. Dahil ang pangalan ng Diyos ay pinakamataas sa lahat ng pwedeng pangalang mabuo or mabanggit. Walang kapantay. So when we speak the name of the Lord, kailangan may malaking pananampalataya talaga sa ating puso. May malaking pananampalataya sa ating puso. Hindi mo ito dapat gamitin sa mga walang kabuluhang usapan o kahit sa mga usapang waring may kabuluhan, ngunit pinabababa naman ang bigat ng Kanyang pangalan. Dapat po may reverence, may paggalang, may pagkamangha, at mayroong pagkatakot. Dapat nakikita at nadarama ang pananampalataya. Sabi po sa awit 111 verse 9b, Psalms 111 verse 9b, banal at dakila ang Kanyang pangalan. Ano po yung dalawang salita? Banal at dakila. So how can we sinners
Use the holy name, ang banal at dakilang pangalan ng Diyos. Pero, ang Diyos ay mabuti na binigyan tayo ng pahintulot na gamitin ang kanyang pangalan para pagpalain ang iba. Diba? Kung iisipin, sabi kasi nung talata, ang pangalan daw niya ay banal at dakila. Pero pinahintulot niya na gamitin natin, kahit alam nating tayo ay tainted with sins. At doon po sa panalangin itinuro ni Jesus sa Mateo 6 verse 9. Mateo 6 verse 9 ay sinabing, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Sambahin ang pangalan mo. So I hope by now we are really convinced na ang pangalan ng Diyos ay talagang mabigat, malaki. At hindi natin pwedeng banggitin lang basta-basta, ng lightly. Ganoon din po dapat ang pag-iingat at pagkatakot natin sa tuwing gagamitin natin ang pangalan ng Diyos. Kaya nga kahit po sa pagsulat, even when we write the name of the Lord, God, Jesus, Yahweh, we make sure na palaging capitalized yung first letter. Malaking titik. Hindi mo pwedeng i-spell yung Diyos na yung D ay maliit. No. Kailangan ay malaki. And as a matter of fact, the original language nung pagkakasulat po nung Yahweh na pangalan ng Diyos ay capital Y, capital H, capital W, and capital H. Malaking titik lahat. That's the original na pagkakasulat doon sa pangalan ni Yahweh. At yun ay nagpapahiwatig na talagang ito'y mataas, malaki, karapat-dapat sa pinakamataas na respeto, paggalang, may pagkatakot, may pagkamangha. Si Bus po, nakabilang sa bayan ng Diyos, ay alam ang bagay na ito. Kilala niya si Yahweh dahil siya ay isang Israelita na nagmula pa doon sa salinlahi ng mga naunang Israelita na pinatakas ng Diyos, pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. At alam niya kung paano gagamitin ang pangalan ni Yahweh at ang bigat ng pangalang yon. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano na nagsasabi at naniniwalang kilala natin ang Diyos, nabasa rin natin yung pinagdaanan ng mga Israelita. Hindi lang yon, meron pang bagong tipan na nagpakilala din ng Diyos sa iba't iba pang maraming kaparaanan. Tayo po ay naniniwala na kilala natin ang Diyos, nagpapahayag na kilala natin ang Diyos. Kaya kapag binabanggit po natin ang pangalan ng Diyos sa pagpapala o pagbibless sa iba, sa likod ng ating isip, sa kaibuturan ng ating puso, ay meron tayo ng pananampalataya na nagsasabing, dahil kilala ko ang Diyos, naniniwala akong kaya niyang pangyarihin ang anumang salita na lalabas sa aking bibig kung yun ay magdudulot ng kapurihan at kung kanyang loloobin. Kaya sa susunod na sasabihin mong pagpalain ka ng Diyos, alam mo nang hindi ito mga salitang parang nagsasabi ka lang na magandang umaga o magandang gabi para matuwa ang sasabihan mo or for you to feel good. Ito po ay dapat may kaakibat na malalim na paggalang, paghanga at pananampalataya sa ating Diyos. So that's the first expression kapag binibless po natin ang iba. Pinapahayag din natin ang ating pananampalataya. Pangalawa po, anong ipinapahayag natin kapag sumasambi tayo ng pagpapala sa iba? Pangalawa, pinapahayag natin ang ating magandang hangarin. Pinapahayag natin ang ating magandang hangarin. We express our good motives for them. Sabi po sa Ruth 2 verse 12 to 13, Ruth 2, verse 12 to 13, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Yun po yung blessing na binanggit ni Bus. Ito naman ang sagot ni Ruth sa verse 13, Salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. So from these two verses, again, yung first verse ay nagsasabi po nung pagpapalang binanggit ni Bus para kay Ruth, and then verse 13 ay nagpapahayag naman kung ano yung naging tugon o response ni Ruth doon sa pagpapalang binanggit na yon. At doon po ay makikita natin na grabe yung naging impact ng pagpapalang binigkas ni Bus para kay Ruth. Mula dito ay makikita natin na yung pagpapala ay tunay na kapahayagan ng isang magandang hangarin at naglalayong magbigay pag-asa at magpalakas ng loob. Hindi ba totoo din po ito sa atin mga kapatid? Hindi lang marahil tayo tulad ni Ruth na very expressive, na nung pinagpala siya ay agad siyang sumagot at sinabi yung kanyang nararamdaman.
Pero tiyak po na lumalakas din ang ating loob sa tuwing binibless tayo ng iba, lalo na ng mga kabilang sa iglesia ng Diyos. Sa bahagi naman po ni Bus, alam nating napaka-pure ng kanyang intensyon nang kausapin niya si Ruth. Bakit ko po yun nasabi? Bakit ko nasabing pure yung kanyang intensyon? Dahil po doon sa taas na talata, kung basahin natin yung verse 8 to 9, yung verse 8, ang sabi po doon, anak, si Bus po ang nagsasalita dito ha, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Wala pa sa isip po ni Bus na ang isang batang biyuda na si Ruth ay pwede niyang mapangasawa. Tinawag niyang anak si Ruth na parang tipikal na matandang nagmamalasakit sa isang nakakabata sa kanya. Pagdating sa verse 9, ang sabi pa ni Bus, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Mula po sa paraan ng kaniyang pagsasalita at mga pagkilos ay hindi natin maitatangging concern talaga itong si Bus kay Ruth. At napaka-pure po ng kaniyang intentions na makatulong. Kaya po nang sumambit siya ng pagpapala sa pangalan ni Yahweh, alam po nating malinis ang kaniyang hangarin at malaki ang pagnanasa niyang mapabuti ang abang si Ruth. At ganito rin po mga kapatid yung kinakailangang postura ng ating mga puso kapag sasambit tayo ng pagpapala sa iba. Maliban po sa pananampalataya, inihahayag din po natin yung ating pagnanais na mapabuti ang taong pinagpapala natin. Dapat ay inspired tayo ng sinseridad at tamang motibo. It's the sincerity and good motive that drives us to bless those people. Apart from those, hiwalay po doon sa inspirasyon ng sinseridad at mabuting motibo, hindi po totoong pagpapala ang ating sinasambit. Hindi totoong pagpapala ang ating sinasambit kung walang matibay na pagnanais na mapabuti ang iba. Pwede ko pong tawagin at gamitin yung term na kaplastikan. Ano kung sumasambit tayo ng pagpapala sa iba na hindi naman totoo sa ating puso? Kung sinabihan mo ng God bless you yung iba, pero sa isip mo na ayaw mo talaga siyang pagpalain. O ang worst pa ay baka gusto mong kabaligtaran ang mangyari sa kanya. Di ba minsan po yung may mga taong gumagamit na, magkaaway kayo, tapos ang sasabihin niya, God bless you na lang. Na parang very sarcastic. Alam niyo po yun? Sarcastic. Yun po ay isa ring paglapastangan. Isa rin yung paglapastangan. Gasabi ka ng God bless you, pero sa likod ng utak mo, hindi mo naman talaga gustong pagpalain. O baka ang gusto mo pa yung masama, o ang inapakahulugan sana may mangyaring masama. Paglapastangan din po yon sa pangalan ng Diyos. Kung hindi rin lang totoo at hindi bukal sa puso, wag mo na lang sabihin. Kung hindi rin lang totoo at hindi bukal sa puso, wag mo na lang sabihin. O kung sasabihin mo lang para magmukha kang mabait, o para ma-please ang iba, o dahil may iba kang agenda, wag mo nang subukan. Magsasayang ka lang ng laway, binabastos mo pa ang pangalan ng Diyos, at sa gayo'y nagdadala ka ng sumpa at parusa sa iyong sarili. Isa pa pong bagay na na-observe ko kay Bus ay ito. Alam niya po yung mga tamang salita na dapat sabihin para pagpalain si Ruth. Bakit? Dahil alam niya po ang kanyang kwento. Alam niya ang kanyang karanasan, ang kanyang pinagdadaanan, kung ano ang kanyang kailangan at kung ano ang gantimpalang nararapat sa kanya. Alam yun ni Bus. Hindi po ba't nang sumambit siya ng pagpapala ay sinabi muna niya sa Ruth 2 verse 11, bago yung pagpapala na nasa verse 12, ito muna yung sinabi niya sa verse 11, Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Tapos saka sinabi ni Bus yung kanyang blessing, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Yung pagpapalang sinambit niya po ay hindi mga generic words. Mga salitang pwede kahit kanino. Napansin niyo po? Yung mga sinabi niya ay hindi generic, hindi mga salitang pwede kahit kanino, kundi napaka-specific at naaayon sa karanasan ng Moabitang nagpakupkup sa Diyos. Ito po ay napaka-personal at sadyang laan para sa kanya. Bullseye, kumbaga.
Dahil kilala niya nga, ang susi po ay yung pagkakakilala niya, yung pagkaalam niya dun sa karanasan ni Ruth, alam niya din yung mga perfect words na sasabihin para pagpalain at i-bless itong si Ruth. Hindi mga generic, kundi specific words na akmang-akma para kay Ruth. Kaya naman ang resulta, ito ang mga salita ng pagpapala na pwedeng ariin ni Ruth na para sa kanya talaga. Alam po ni Boaz ang buhay ni Ruth, kaya naging napakalaki ng impact ng mga salitang ito. Namit nito ang layunin na mapalakas ang loob ni Ruth at mabigyan siya ng pag-asa. Sa atin pong iglesia, in this church, especially sa ating mga small groups or mga cell, isa po sa ating layunin ay palakasin ang loob ng isa't isa. Palakasin ang isa't isa sa maraming aspeto. Ipanalangin ang isa't isa. Tama po? I hope tayong lahat ay nasa cell po para makarelate tayo. At upang maisakatuparan po natin ito, mahalagang alam din natin ang kwento, karanasan at pinagdadaanan ng bawat isa. Para hindi generic words yung sasabihin natin, kundi mga specific words na akmang-akma sa kanilang karanasan, kwento, pinagdadaanan, at pangangailangan. Alam natin kung paano sila ipapanalangin at ano ang mga salitang magpapalakas sa kanila. Wala naman pong masama sa paggamit ng mga generic terms and phrases gaya ng God bless you, God be with you. Pero kung ang pagpapala sa iba ay kapahayagan po ng ating mabuting hangarin, hindi po ba mas magiging epektibo ito kung ito'y angkop sa kanilang mga pinagdadaanan at pangangailangan? Mas magiging epektibo ito kung ito'y angkop sa kanilang mga pangangailangan at pinagdadaanan. Magiging mas personal, mas mararamdaman, at mas makapagpapalakas. Diba? If our aim is to express our good motive and to encourage yung kapatid na nanghihina, so make it more specific so he can embrace personally yung mga words na sinabi mo. At alam po ni Boaz kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Ruth. Kaya sinigurado niyang magpahayag ng mga pagpapala na maituturing ding tender encouragement. Godly, comfortable, and edifying words, pero alam niyang hindi mga pambobola lamang. Hindi mga pambobola lamang. At iyon po ang kaibahan kapag bumibigkas po tayo ng pagpapala para sa iba. Hindi tayo nagsasalita for the sake lang na lumakas ang kanilang loob, gaya ng pagsasabi ng kaya mo yan. Kapag may problema, kaya mo yan. Kapag nagluluksa, kaya mo yan. Kapag may gagawing mahirap, may bagay na pagdaraanan, may exam sa school, kaya mo yan. Kapag may malubhang sakit o karamdaman, kaya mo yan. Paano kung hindi na kaya? Paano kung hindi kaya? Akala lang natin na kapag papalakas iyon, pero ang totoo ay nagpapahiwatig yun na baka wala lang talaga tayong ibang masabi. Naranasan niyo na po yun? Wala nang ibang masabi. You don't know how to comfort the person, kaya kaya mo yan. Yun na lang yung nasabi mo. Hindi ba parang ina-invalidate din noon yung pinagdadaanan ng tao? At sa akin po personally, iyon ay nagpapakitang hindi natin nauunawaan ang tunay nilang kailangan. Hindi natin nauunawaan ang kanilang tunay na kailangan. Ngunit, kung pagpapalain natin sila sa pangalan ng Diyos, sa layuning maipakita ang ating mabuting hangarin at sa layuning sila'y mapalakas, pinagkakatiwala natin ang mga sirkumstansya nila sa Diyos na able at willing na gumawa ng mga bagay na hindi natin kaya. Sa gayon, hindi po tayo nagbibigay ng false hope dahil sa Diyos natin ipinagkakatiwala ang kanilang mga pinagdadaanan. Hindi rin natin ina-invalidate ang kanilang nararamdaman at hindi po tayo nagsasalita ng mga pambubola na wala namang bisa na pwedeng asahan. Hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng isa't isa. Pwede po bang tingnan mo ulit yung iyong katabi? 100% eye contact. Yun po ang problema kapag di natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kung lalago lamang tayo sa bahaging ito, we can't imagine ang lilikhaing pagbabago nito sa ating kaugnayan sa isa't isa. Hindi po natin alam kung paanong ang simpleng pagbigkas ng pagpapala ay makapagpapalakas ng loob. Doon sa mga kapatid na baka hindi lang nagasalita, pangiti-ngiti lang dyan sa gilid, patawa-tawa lang, pero meron palang mga mabigat na pinagdadaanan na hindi kayang ibukas at sabihin basta-basta. Parang okay naman, nung tiningnan nyo po yung katabi nyo, parang okay naman. Pero hindi po natin alam, baka hindi lang nagsasabi.
Baka tinitiis lang yung kanyang mga pinagdadaanan. Pero sa likod ng kanyang masayahing muka ay may mabigat palang bagahe at mga lihim na pagluha. Sa kung paanong si Ruth ay isang tipikal na babae lamang na namumulot ng uhay, alam po ni Boaz na sa likod ng kanyang pagod na mukha ay isang mabigat na karanasan at kahangahangang sakripisyo na nararapat sa gantimpala. Kapag tinitingnan po ba natin yung ating mga kapatid, ay parang ganun tayo? Kay Boaz, na sa likod ng pisikal na itsura ni Ruth ay alam niya ang kwentong nasa likod nun. Kaya naman alam din ni Boaz kung ano yung mga tamang salita na kanyang bibigkasin para pagpalain si Ruth sa layuning ipahayag ang kanyang pananampalataya at ipahayag ang kanyang mabuting layunin, mabuting motibo, mabuting hangarin. Libre lamang po mga kapatid, ang pagbigkas ng pagbabala sa iba, walang bayad. Ang kailangan lamang ay pananampalataya at isang pusong tama ang motibo, malinis ang intensyon at nagnanais makapagpalakas at magbigay ng tunay na pag-asa. Kaya may rason pa po ba tayo para ipagdamot ito sa iba? Wala. Sa palagay ko po'y wala na. Patatlo po at pahuli. Ano nga po yung una? Ano ang ating ipinapahayag kapag bumabanggit tayo ng pagpapala sa iba? Pinapahayag po natin ang ating pananampalataya. Pangalawa, ipinapahayag natin ang ating magandang hangarin. At patatlo, ipinapahayag natin ang magandang bukas. Ipinapahayag natin ang isang magandang bukas. Talo na po tayo sa Ruth 4, verse 13 to 14. Ruth 4, verse 13 to 14. Ang sabi po doon, napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kaniyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo, maging tanyag nawa sa Israel ang bata. So fast forward na po tayo, parang, nung isang araw lang, inabless ni Boaz si Ruth. Ngayon naman, after ilang araw lang, mag-asawa na sila. Nagkatuluyan nga sila. Doon na pumunta yung ating teleseryeng inaabangan sa loob ng ilang linggong pagtalakay sa seryeng ito. Nagkatuluyan din sila. At sino po ang mag-aakala na si Boaz din pala ang gagamitin ng Diyos para mangyari ang mga blessing at gantimpala na sinabi niya para kay Ruth? Kung isipin, itong si Boaz ay binless si Ruth, pagpalain ka ng Diyos. Without knowing na siya rin pala yung gagamitin ni Yahweh para tuparin yung mga salitang kanyang binanggit. Para pagpalain si Ruth. Kung minsan po, hanap pa tayo ng hanap ng magiging tugon ng Diyos para sa kapatid na ating pinapagpala o binibless. Pero never sumasagi sa isip natin na baka tayo rin pala mismo ang gagamitin ng Diyos para pangyarihin yon. Nang magkatotoo na po ang mga pagpapalang ito, nung dumating na yung isang magandang bukas, nagtamo si Ruth itong isang karanasan o kinabukasan na perfectly parallel sa blessings na binanggit ni Boaz. Perfectly parallel. At ang mas nakakamangha pa po ay ito. Hindi lamang ang sinabihan ng blessings ang na-blessed at nagkaroon ng magandang bukas. Pati si Boaz na sumambit ng pagpapala ay tumanggap din ng grabing blessings. Imagine mo kung ikaw si Boaz. Ikaw ay binata, may edad na, matanda na halos, at walang katiyakan kung magkakaasawa o magkakaanak ka pa dahil wala naman pong sinabi sa talata. Kahit sabihing mayaman ka at marami kang mga lupa, marami kang ari-arian, marami kang kayamanan, hindi po ba isang malaking kabiguan kung ikaw ay abutan ng kamatayan na wala namang magmamana ng iyong mga pinaghirapan o magpapatuloy ng iiwan mong legasiya? Isang malaking kabiguan po yun. Kaya, ginantimpalaan din talaga ni Yahweh si Boaz. Kung si Ruth ang tumanggap ng biyaya, si Boaz naman na ginamit na daluyan nito ay pinagpala rin ng labis-labis. Sa mga naunang verse po, bago yung part na sila ay nagkatuluyan at naging mag-asawa na. Alam natin na may mga ginawa pang action si Boaz, para isettle yung mga bagay-bagay. Kailangan niyang bilhin pa yung lupa ni Naomi, pumunta pa doon sa isang mas malapit na kamag-anak, at makipagkasundo na siya na yung bibili ng lupa, at kasabay noon ay siya na rin ang magpapakasal kay Ruth. Doon po sa part na yon,
Bumigkas din ng pagpapala yung mga saksi, yung mga matatandang naroon. Sabi po sa Ruth 4 verse 11 to 12, at sila'y sumagot, oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah na pinagmula ng lahing Israel. Ikaw naman, Bus, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Verse 12, matulad nawa sa sambahayan ni Fares na anak ni Huda at Tamar, ang mga anak na ibibigay sa inyo ni Yahweh sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. At dito po ay napatunayan ko na ang lumalabas po pala sa bibig ng mga anak ng Diyos ay talagang makapangyarihan. Kaya pala nasabi ni Solomon sa Kawikaan 18 verse 20 to 21, anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. At mga kapatid, nakita natin na ito ay totoo kay Bus. Dahil ayon sa kanyang salita, siya ay ginantimpalaan ng Diyos. Ano po, ayon sa kanyang salita, siya ay ginantimpalaan ng Diyos. Kumbaga, nag-backfire o nabalik din pala po sa atin yung power ng mga words na ating sinasabi o binabanggit. Parang bola po na pinatalbog mo sa pader. Ano na, paglakas ng tapon, paglakas din ng impact pabalik. Paglakas ng bato, paglakas din ng ulpok pabalik. At kung ano ang hinagis natin, yun yung babalik sa atin. Ano, pag naghagis ka dyan ng barya, mabalik din sa iyo ay barya. Kung ano ang hinagis mo, yun ang mabalik sa iyo. Kaya ang tanong, ano po ang ibinabato natin sa pader? Ano po ang ibinabato natin sa pader? Ano ang lumalabas sa ating bibig? Yun po ang ibig kong sabihin. What comes out in our mouths? Ito pa ang sabi dun sa talata, sa dila raw nakasalalay ang buhay at kamatayan. Gaano ka-powerful ang dila na anumang sasabihin mo ay pwedeng makabuo o makawasak. Kaya po pala nauso, yung mga pasupla-supla ng mga taga-sanlibutan, pagkatok sa kahoy, kapag may narinig sila na masamang pananalita, at sa atin namang mga Kristiyano, ang ginagawa natin ay ina-rebuke natin in the name of Jesus. Dahil alam natin na yung sumpa o salitang sinabi para sa atin ay posibleng magkaroon talaga ng bisa dahil makapangyarihan nga ang dila. So we rebuke it in the name of Jesus. At may mga kapatid na nakapagpapatotoo na sila ay sinabihan ng sumpa at talagang naranasan nila yon. At naputo lamang yon nung sila ay nakakilala sa Panginoon at na-rebuke yung mga sumpang yon sa pangalan ni Jesus. Ganun po kamakapangyarihan ang dila. Kaya totoo mga kapatid, na kapag tayo ay nagbanggit ng pagpapala sa halip na sumpa, yun ay magpapahayag din talaga ng isang magandang bukas. Dahil yun ay maaaring pangyarihin ng Diyos. Kaya yung sinabi po ng mga saksi na pagpalain daw ni Yahweh si Ruth, bigyan ng maraming anak, gaya ni Raquel at Leah, na pinagmulan ng lahing Israel, at kay Bus naman ay sumagana nawa siya sa Ephrata, at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa siya sa sambahayan ni Pares at ang mga anak niya, na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa pamamagitan ni Ruth. Yun po yung pagpapalang binanggit ng mga matatanda. At hindi po ba ito eksakto rin na nangyari sa buhay ni Ruth at Bus? Bagaman isang anak lamang po ang nabanggit na nagkameron sila, pero who knows, baka hindi nabanggit sa Biblia, baka may mga sumunod pa, hindi po natin alam. Dahil hanggang dito lamang ang sinabi ng Biblia. Gayunpaman, totoong ang sanggol po ay pinagmula ng isang dakilang lahi na dakila pa sa Israel. Higit pa kina Raquel at Leah ang salinlahing naghihintay kay Ruth. At ang salinlahi ni Bus ay nakahihigit pa sa salinlahi ni Fares. Si Fares naman po ay kilala dahil sa kanyang bilang, dahil marami yung kanyang angkan. Sa kung paanong si Ruth po ay higit pa sa 6 na anak na lalaki para kay Noemi, sa salinlahi naman nila ay naghihintay ang pinakadakilang hari, si David, pinakamarunong na hari, si Solomon, at isang lalaki, ang Mesyas, na makapangyarihan higit pa sa lahat ng mga hari at mas dakila higit pa sa lahat ng mga Panginoon. Sabi po sa Ruth 4:14 to 17, sinabi ng kababaihan kay Noemi, purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata.
Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Nangyari nga po ang lahat ng ito. Perfect na perfect dun sa mga kapahayagan, dun sa mga nabasa nating pagpapala. Nangyari ang lahat ng ito. Ang mga salita ng pagpapala na binigkas ni Boaz para kay Ruth, ang mga pagpapalang sinabi ng mga matatanda para sa kanila. Sa huli, ganito natapos ang eksena. Ganito natapos yung mga pangyayari. Ang sabi ng mga tao, purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Tunay na makapangyarihan po ang pagpapala na ating binibigkas dahil tiyak na gagawin ito ni Yahweh upang mapapurihan ang pangalan niya. Sa katapusan ng lahat-lahat, mapapapurihan ang pangalan niya. Maging matapang nawa po tayong bumigkas ng mga pagpapala bilang kapahayagan ng magandang bukas dahil ang Diyos ay nalulugod na papangyarihin iyon upang siya ay makilala at mapapurihan. Hindi ikaw, hindi rin ako, hindi ang sino man, kundi si Yahweh lamang. Nasa conclusion na po ako. Bilang isang event host, ako po ay nag-host, marami na po akong narinig na blessings o well wishes kapag may mga birthday, kasalan o special event. At natutunan ko pong i-distinguish ang mga pagpapalang binabanggit ng mga tao. May mga seryoso, may pabiro, at mayroong punong-puno ng karunungan at mga makakristyanong prinsipyo. Kung kayo ay naka-attend na sa mga ganong event, sigurado akong narinig nyo na yung mga halimbawa tulad nito. Mabuhay ka hanggat gusto mo. O minsan naman merong isang tatay na kinasal yung kanyang anak na babae at ang kanyang sabi dun sa lalaki, yung itak sa bahay ay laging bagong hasa. Para pag umuwi yung anak kong mayroong pasa, magtago ka na. At marami pa rin po. Yung iba naman ay matitino na hango sa Biblia, gaya ng ang Diyos ang magtatag ng inyong sambahayan, siya ang maging sentro ng inyong pagsasama, makapagtatag nawa kayo ng makakristyanong pamilya, at marami pang iba. Sa totoo lang, makikilala mo ang mga tunay na Kristiyano kahit sa paraan ng kanilang pagbibigay ng pagpapala tuwing may mga ganoong okasyon. Mga salitang kapahayagan ng kanilang pananampalataya, kapahayagan ng kanilang mabuting hangarin, mga salitang nagpapalakas ng loob, at nagpapahayag ng isang magandang bukas na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Minsan nga po ay napasabi ko sa aking isip nung narinig ko yung isang ninang na nagsalita, sigurado akong Kristiyano yung ninang na yun. Hindi ko siya kilala. Pero later on, na-confirm ko lang na totoong Kristiyano siya. Naramdaman ko sa aking espiritu na siya ay kapatid ko kay Kristo sa kung paano siyang sumambit ng pagpapala para sa iba. Ang nakakalungkot, may mga pagkakataon din namang nag-host po ako sa mga Christian wedding. Ibig sabihin ay pamilya ng mga Kristiyano. Ngunit may mga Kristiyanong kung magsalita ay parang hindi Kristiyano. May pagmamataas, tunog mapagpaimbabaw, hindi nararamdaman yung sincerity, at minsan makasarili. At sa tansya ko'y hindi naglalayong maparangalan ang Panginoon, kundi ang sarili. Kaya ang tanong, ma-identify kaya tayong mga mananampalataya kahit na mga taong hindi nakakakilala sa atin sa paraan ng ating pagsasalita at pagsambit ng pagpapala? Hindi lang po kapag may mga okasyon o kapag may mga gayat-gayat, ngunit sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa mga tao at lalong higit sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Nagiging daluyan nga ba tayo ng mga pagpapala sa kanila? Nagsasalita ba tayo ng may pananampalataya? May mabuting hangarin? Nakapagpapalakas ba tayo ng loob? At ano pong kinabukasan ang ipinipinta ng ating mga salita? Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang ganitong kaugalian at kultura. Kasanayan natin ang sumambit ng pagpapala sa loob man o labas ng iglesia. At kanina po sa aking panimula, ang sabi ko ay humarap sa katabi at sabihan mo ng God bless you yung nandyan sa tabi mo. At sa atin pong pagtatapos, meron tayong short activity. Pwede po bang tingnan mo ulit sa mata yung katabi mo for the 3rd time? At pagkatapos ay sumambit ka ng pagpapala na para sa Kanya. Don't use the generic words.
Ano kung kilala mo yung katabi mo, I'm sure na alam mo ang mga angkop na salita na pwedeng magpalakas ng loob, magpahayag na magandang bukas para sa Kanya, at magpapahayag din ng iyong pananampalataya na kayang gawin yun ng Diyos para sa Kanya. Because the Lord is able and the Lord is willing. Sige po, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin yan. Kahit po yung mga nasa online, you can mention the names of those people you want to bless at pagbalain niyo po sila dyan sa comment section. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, gawin mo po kaming isang iglesia na palaging sumasambit ng pagpapala para sa iba. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit muli sa Panginoon.